Ako si Aliyah. I-share ko sa inyo ang kwento ng aking buhay at ang aking buhay pag-ibig. Isa po akong single mom. May isang anak, may ka-live-in. Umabot din kami ng 5 years ng aking ka-live-in noon, pero saklap, iniwan din niya kami. Kaya tinaguyod ko ang aking anak mag-isa sa alam kong pamamaraan ko. Namasukan akong katulong dyan lang din sa malapit sa aking tinitirhan. Iniwan ko lang ang aking anak mag-isa sa bahay. Nilalagyan ko lang siya ng pagkain at minsan nagsusulat-sulat lang siya. Nang dahil malapit lang ang aming tinitirhan, kaya minsan sinisilip-silip ko lang siya. Wala kasi akong mapag-iwanan sa kanya eh. But one day nagkasakit ang aking anak. Nang dahil sa wala akong pera, kailangan ko siyang dalhin sa center. At sabi naman ng center, nire-refer ako kay Dr. James D. Guzman Alipayo. Pero no choice talaga ako, kailangan kong humanap ng paraan para madala ko siya kay Dr. Alipayo. Pagdating namin doon, nandyan si Doc. Talagang tinatanong niya ako kung sino ang ama ng aking anak. Sabi ko rin naman ay wala ng ama ang aking anak at talagang single mom ako. At ang laking gulat ko. Alam niyo ba kung bakit? Hindi niya ako pinabayad, kaya tuwang-tuwa naman ako. Siyempre, iniisip ko din dagdag na rin to sa panggamot sa aking anak, pambili ko ng gamot. Lumipas ang ilang araw, biglang tumawag sa akin si Doc. Una, hindi ko alam, hindi ko kilala kasi unknown number ang nakalagay. Pero, nung nagpakilala siya na siya si Dr. Alipayo, nagulat ako. Pero, expected na yan, alam nyo na. Kailangan ni Doc tanungin kung kumusta na ang aking anak. Aliyah, kailangan mong dalhin ulit ang bata for check-up. Kailangan ma-check up siya ulit. Sige po Doc, dadalhin ko po yung anak ko. Naghahanap pa kasi ako ng ng pampacheck up sa bata kasi alam nyo na Doc, mahirap talaga ang pagiging isang single mom. Pero kailangan kong humanap ng paraan para mapagaling ko ang aking anak. Mabigyan ko siya ng tamang medication. Lumipas ang araw. Bigla akong nagulat. Dumating si Doc sa bahay namin. Doc, bakit po nandito po kayo? Paano nyo kami natuntun? Nakakahiya naman po. Squatter po kasi nang tinitirhan namin, parang nakakahiya sa inyo na pumupunta po kayo. Sana inaantay nyo na lang po na sana kami ang pupunta sa klinik mo. Nang dahil doon, sinabi ni Doc gusto lang daw niyang makita ang bahay namin na tinitirhan. Sinabi niya na sana uupa kami ng magandang tirahan para sa aking anak. Kasi hindi daw healthy ang aming inupahan. Ang liit lang kasi, nakakahiya talaga kay Doc. Pero no choice. Lumipas ang araw, buwan, linggo. Sinabi ni Doc na nakakita na siya ng bahay para sa amin. Bigla akong gulat kasi hindi ko naman ini-expect na bakit hanapan niya kami ng bahay at ililipat kami sa magandang tirahan. Yun pala, umiibig si Doc sa akin. Aliyah, matagal na kitang minahal noon pa nung una kitang nakita. Na love at first sight ata ako sa'yo. Simula noon, hindi ka na mawala sa isip ko. Kaya ayun, pinuntahan kita sa bahay mo. Doc, ano na lang sasabihin ng mga tao sa paligid? Sa mga kamag-anak mo, lalo na mga magulang mo. Isa lang akong timawa. Hindi po ako karapat-dapat sa pamilya niyo. Isipin niyo naman, Doc. Single mom lang ako. At may isang anak. Sa tingin mo ba, Doc, kaya akong tanggapin ng pamilya mo? Sabi naman ni Doc sa akin, handa niya akong ipaglaban. Wala daw siyang pakialam kung magalit man sa kanya ang buong angkan niya, basta ang importante, minahal daw niya ako at ako ang kanyang pakakasalan. Sabi ko sa kanya kung sigurado ba siya sa kanyang feeling sa akin. Kasi
Hindi naman talaga basta-basta na ma-inlove ang isang doktor na katulad sa akin na timawa lang. Napaka-sweet ni Doc sa akin. Minsan dinadalhan niya ako ng mga bulaklak na may chocolate. Yun ang lambing niya sa akin hanggat unti-unti nahulog ang loob ko kay Doc. Hindi ko namalayan na minahal ko na pala siya. In love na rin ako kay Doc. But one day, isinama ako ni Doc sa kanyang mga magulang upang ipakilala niya ako. Sino yan? Mami, si James po ito. Oh James, sino yung kasama mo? A-apply ba siya ng katulong? Dali, turuan mo siya. Salamat naman, may katulong tayo. Ang tagal ko nang nag-aantay. Mami, hindi po. Siya po si Alia, ang babaeng pakasalan ko. Oh, damn you, James. You're a doctor, but why James? Who's that poor girl? Are you crazy? Remember, James, you're a doctor. You don't deserve to marry the poor girl. How dare you, James? Stop it! Yun ang sinasabi ko kay James. Ang hirap talaga pumasok sa mundo ng mga mayaman. But hindi nagpatinag si Doc sa kanyang mga magulang. Talagang tinuloy niya na magpakasal kami. Secret marriage lang kasi hindi pwede na malaman ng mga magulang niya nang dahil tutol talaga. Kaya kami na lang nagpakasal. Nasa tamang edad naman kami. Tinira ako ni James sa bahay nila para daw yung mama niya ay lalambot ang puso, pero kabaliktaran sa mga iniisip ni James sa mga plano niya. Talagang sumusubra ang ugali ng kanyang nanay. Naging tigre ang ugali ng kanyang nanay. Otos dito, otos doon. Mga hampas lupa. Pumatong lang sa kalabaw, naging kalabaw na rin. Oh my God! Pinapaaral ko yung anak ko, tapos namumulot lang ng basura. How dare you! Kung talagang hindi makapal ang mukha mo, lumayas ka dito. Wala kang karapatan dito na tumira sa pamamahay na ito. Tiniis ko po ang lahat dahil mahal na mahal ko si James. Mahal na mahal ko na si Doc. Kaya kailangan kong magtiis. Hindi naman ang kayamanan ang habol ko kay Doc, kundi yung pagmamahal niya at ang pagmamahal ko. Sadya lang siguro mapaglaro ang kapalaran. Hindi ko naman ginusto na maging mahirap lang ako eh. Fast forward tayo sa story, patuloy ang pang-aapi ng kanyang ina sa akin pero kailangan kong tiisin. Dumating pa sa time na sinasaktan ako ng nanay niya. Pero pag mahal mo ang isang tao, kailangan kang handang magtiis at masaktan. Kaya kailangan kong kayanin ang lahat. Maging okay naman kami ni James, wala naman kami problema kaming dalawa. Minsan sinasama ako ni James kung may mga party siyang atinan, pero isang araw napahiya ako. Kasi tinanong ako ng isa niyang kasamang doktor kung sino ako, taga saan ako, kung ano ang nararating ko sa buhay. Ay sabi ko, isa lang akong high school graduate. Medyo napahiya akong sumagot. Kaya sabi ko kay James na kailangang hindi na ako sasama kung may pupuntahan siyang mga party. Alam niya na ang dahilan. Naintindihan naman ako ng aking asawa. Lumipas ang araw, buwan, taon. Nagbuntis ako sa una naming anak ni James. Talagang tuwang-tuwa si Doc sa akin. Tuwang-tuwa siya at talagang mahal na mahal niya ako. Alagang-alaga niya ako. Halos hindi na niya ako pakilusin sa loob ng bahay. Pero maging malupit pa rin ang kanyang nanay. Wala na po akong magagawa doon eh. Talagang gano'n na ang kanyang nanay. Hindi talaga niya matanggap na ang doktor niyang anak ay nag-aasawa ng isang hampas lupa lamang. Alam niyo ba, super bait talaga ni Doc James. Talagang maalalahanin, mapagmahal. Doon nahulog ang loob ko sa kanya. Kahit minamaltrato ako sa kanyang nanay. Yung tatay naman niya okay naman sa akin, pero pagdating sa nanay niya,
Talagang hindi makatao ang tingin sa akin. Hanggat nasundan ang aming mga anak, umabot ng 3, pang-4 yung isa kong anak sa pagkadalaga. Maging maayos naman ang aming buhay. Ang kanyang nanay ay may sakit na rin at ako ang nag-aalaga. Medyo lumambot na rin ang puso ng nanay niya sa akin. Masasabi ko sa inyo ngayon na nasa happy ending kami. Happy family. Hindi man madali ang lahat ng pinagdaanan ko, pero masaya kami na nagsasama ngayon, lalo na ang kanyang nanay ay okay na sa akin. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyong pakikinig. Mayaman ka man o mahirap, pangit ka man o maganda, ang importante nagmamahalan kayo bawat isa. Sender, maraming salamat sa pagbabahagi mo sa kwentong ito. Ako po si Beth Bungo Garay Tinambakan ay magsasabing, lahat ay pantay-pantay sa mata ng pag-ibig. Hanggang dito na lang!